Magandang araw mga kababayan at ngayong araw napakadaming nangyari. Hindi ko alam kung mapapost ko ito ngayong July 6 kasi impeachment trial din at ipapost ko yung mga pangyayari sa impeachment trial, ang ating mga komento, mga opinion. Pero ngayon, ang gusto ko po sana pag-usapan, yung nangyaring issuance of warrant of arrest laban kila Senador Rodante Marcoleta, Mike Defensor, sino pa ba? Sila Aristotle Viray at yung isa pang espiritu ang apelido mga kababayan. Pero bago natin talakayin yan mga kababayan, kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Maraming pong salamat mga kababayan. So kanina nga pumaga, nag-issue na po ng warrant of arrest. At nandun na rin naman ata si Marcoleta that time kasi nagfa-file siya ng petition to squash yung kaso niya. Kumbaga parang ibasura. Ano mga kababayan? Pero hindi nga napagbigyan yon at outright, no? Binigyan siya na ni-release, nag-issue ng warrant of arrest. Ang warrant of arrest po kasi, bagamat non-bailable ang kasong yan, mga kababayan, Republic Act 7080, Anti-Plunder Law, bagamat yan ay non-bailable, hindi po nangangahulugan na talagang non-bailable na pwede naman magpetisyon ang isang kampo na payagang magpiyansa. Ngayon, nasa discretion na yon, nasa desisyon na yon ng korte kung bibigyan sila ng piyansa o talagang ipapatupad yung non-bailable nila na issue kasi titingin sila kung yung probable cause ba, kung meron ba talagang matinding bigat, reasonable, yung bigat na baka ma-convict, yung kanyang conviction rate, kumbaga mataas. Kung mababa naman, baka mapagbigyan na magpiyansa. Pero nga, dahil hindi na pagbigyan, so it says something na yung probable cause, may sinasabi talaga, no? Talagang kailangan litisin nila. So, pagka ganon, yun nga po, sumuko / inaresto dahil nandun naman na siya. Ang alam natin, nag-ano na siya, dinala na siya doon doon ata siya ilalagay sa Payatas din. Sama-sama sila doon nila Jinggoy at nila Revilla. Ganon din, nahuli naman o nadakip naman sa isang coffee shop ata to sila Mike Defensor. Ganon din naman yung kaso nila kasi sila ang nagbigay ng pera kay Marcoleta. Background nga lang po natin para sa mga nalilito pa rin. Meron po akong video na pinaliwanag ko yung bakit nakasuhan si Marcoleta ng plunder case. So, background lamang po. Nung tumakbo siya ng 2025, mga kababayan, siya po ay isang kongresista. Nung nagpasa siya ng SALN niya, Statements of Assets, Liabilities and Network, at ang kanyang Statements of Contributions and Expenditures, SOSE, hindi po nagtugma. Nagtanong ang COMELEC, bakit gumastos ka ng 112 million sa kampanya mo, pero sinasabi ng yung SALN, ang iyong kakayahan ay 52 million lang o 50 million. Paano nangyari yun? Sabi niya, kasi may nag-donate sa amin. Nag-donate sa akin mga kaibigan ko. 75 million, 30 million kay Mike Defensor, 25 million dun sa isang espiritu yung apelido ata, at yung isa naman Aristotle Viray, 20 million. Ang suma total, 75 million. Pero, natanggap ko di umano yun. Sabi niya, mga kababayan, natanggap daw niya yun. Hindi pa campaign period. January 2025. Ngayon, nasabi sa jurisprudence ng isang hatol ng korte, hindi mo ituturing na kandidato ang isang kandidato kung hindi pa campaign period. February pa po ang campaign period So, hindi pa siya kinoconsider ng batas na kandidato ng January. So, tinanggap niya ngayon yung pera. Hindi niya ngayon dineklara, pakinggan niyo po kaya, hindi po niya dineklara yan sa SALN at sa SOSE. Nangyari, iba-ibang araw yung pagtanggap niya, iba-ibang tao, habang siya ay kongresista. Pag tinignan niyo po yung Section 2, mga kababayan, ng Republic Act 7080 at yung definition ng ill-gotten wealth sa Section 1D, paragraph 2, mga kababayan. Maliwanag doon by receiving any gift, by receiving directly or indirectly any commission, gift. Di po ba? Gift yun Sabi niya, wala naman daw hiningin kapalit. Kaso nga, hindi mo dineklara. Di po ba? Ang sabi sa Section 2, ang sinasabi, any public officer. Public officer siya nun Di po ba? Nag-amass, nag-accumulate, nag-acquire ng ill-gotten wealth through series of overt or criminal acts.
Iba-ibang araw, iba-ibang tao. Tapos yung amount, kapag 50 million and above, shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua to death. Yun ang nakalagay doon, mga kababayan. Eh, yung tatlong yun, pasok siya. 50 million above, public officer, series of overt or criminal acts. Eh, bakit daw po si BBM hindi kinasuhan? Eh, magkaiba po eh. Yung kay BBM, dineklara niya sa SALN at sa kanyang sose. Pangalawa, nung tumakbo siya 2022, hindi po siya kahit na anong um, public officer na hindi po siya nakaupo na kahit na anong posisyon. Siya po ay pribadong individual ng tumakbong presidente. Hindi siya senador, hindi siya vice president, hindi siya mayor, hindi siya governor. Wala po siyang posisyong hinahawakan. So, hindi po papasok sa kanyang section 2 any public officer. Tapos dineklara niya sa SALN. So walang kaso. So pinagbibintangan tayo mga Marcos kasi nagsasabi tayo ng totoong nangyari. Mga kababayan, buksan po natin ang isip natin. Huwag tayo laging galit na ng mga DDS. Doon lang tayo sa tama. But anyway, so nahuli na nga, nakakulong na nga ngayon sa araw na to as of this moment sila Mike Defensor. Ito atang may mugshot na no? Ito atang si Marcoleta meron pang kailang clearance ata tungkol sa kanyang health. Titingnan ata yung mga test sa kanya. Alam mo, delikado yung mga nahuhuli, nagkakaroon ng sakit eh. Kababayan. Sinimulan kasi yan ni Arroyo nun eh. Di ba natatandaan niyo po ba yun? Yung kaso ni Gloria Arroyo, nagkaroon siya ng sa leeg tapos nabidyohan na tinatanggal niya pag wala na yung mga tao. But anyway, so hindi natin alam kung dadalhin na rin si Marcoleta doon sa Payatas o hihintayin pa ng ilang araw yung resulta ng mga test. Dahil ang nabalitaan natin, meron pang kailangan clearance ata ng mga doktor, no? Kung siya ay fit ata. I don't know, hindi natin alam. Hintayin natin yung balitang yan, mga kababayan. Pero to sila Mike Defensor, of course, ang argumento nila, mga kababayan, ginigipit sila at nauna pa daw yung mga nag-iimbestiga sa mga sa sa, sa mga dapat kinukulong. Ang mabigat naman kasi, inamin nila eh. Si Marcoleta umamin sa TV eh. Dati tinanggap niya yung pera mula sa kanila eh, habang siya ay kongresista eh. Inamin, mga kababayan. So, kung mayroong ebidensya at may mga kaso, ano iisipin nyo? Wag kakasuhan? Siyempre, automatic kakasuhan yun. Ngayon, bakit napabilis? Kasi nga, wala nang gathering of facts, wala nang preliminary investigations, mga kababayan, kasi nga, binigay na niya yung detalye. Andun na. So, ngayon, nakakasuhan nga siya at ngayon nga, nandiyan na nga, makaka-apekto ngayon yan doon sa impeachment trial. In a way, kasi alam naman natin, pinagtatalunan pa rin yung threshold. Ilan ba yung 2/3? Sabi sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng ating Constitution, sa huling paragraph, no person shall be convicted without the concurrence of all the members. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So, nakalagay po doon, dapat daw 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Kapag suspendido ba nakakulong, paano ba yun? Member pa rin ba sila? Kasi kung mangyayari yun, mga kababayan, kung boboto pa rin sila, o kung di sila makakaboto pero automatic silang bibilangin as member, ang lalabas yung mga kababayan, may free vote agad si Sara Duterte, may acquittal agad siya. Kasi hindi may hit yung 16. Parang ganito lang ngayon eh. Kung 24 ang senador at nakapako sa 16 ang iniisip natin, kapag nag-resign ng 10, tapos na ang kwento. Kahit mabigat pa ebidensya nyo, tapos na yan. Acquittal lang pwede mangyari. Walang 16 eh. So, ganun ba ang sinasabi ng batas? Kasi hindi naman sinabi sa Constitution 16 eh. Sinabi 2/3. Siguro dahil baka sa hinaharap, pwede maiba yung bilang ng senador. Pwede gawin 30, 36, depende kung mag-aamyenda sila ng batas, mga kababayan, ng konstitusyon. Kaya siguro 2/3. But anyway, sinabi naman ni Senator Chis Escudero, ang literal na pakahulugan ng 2/3 ay yung 16, so dun muna sila. Until such time na meron siguro maghahabla o magrereklamo sa Supreme Court, doon malalaman natin kung ano magiging interpretasyon ng ating Supreme Court. Hanggang dito po muna. Maraming salamat mga kababayan. At medyo nagbabadali lang kasi talaga ako. At saan pa panoorin yung mga videos natin at mag-comment po kayo. Maraming po salamat mga kababayan. Hanggang dito po muli.
AJ Comentaries po. Salamat po sa inyo.